Sa edad na 17, hindi inakala ni Maria na ang simpleng pagdating ng isang detachment sa kanilang tahimik na bahay ng San Rafael ang magpapabago sa ikot ng kanyang mundo. Doon niya nakilala si Martin, isang gwapo, matipuno at respetadong kapitang sundalo na higit 10 taon ang tanda sa kanya. Sa kabila ng ingay ng lipunan, sa kabila ng malaking agwat ng kanilang edad, at sa kabila ng bantang panganib sa tungkulin ni Martin, nagbunga ang isang walang kapantay na pag-ibig. Isang pag-ibig na pinaglaban nila sa ilalim ng mga bituin at pinanghawakan sa harap ng altar ng kanilang mga pangarap. Ngunit sa isang pikit mata, ang maalab na pag-iibigan ay pinalitan ng isang madilim at pilit na pagtataksil. Isang hindi inaasahang trahedya at panluloko ang dumating. Isang pagsubok na tila sadyang itinadhana upang durugin ang kanilang mga puso. Sa gitna ng dugo, luha at kasinungalingan, napilitan silang magkalayo. Ang pangakong magpakailanman ay naglaho kasabay ng usok ng sigalot na nag-iwan ng malalim na sugat at puot sa magkabila nilang dibdib. Lumipas ang 8 mahabang taon. Hindi na ang lumang Maria ang babalik. Siya na ngayon ay isang matatag, malamig at matagumpay na babaeng wala nang natitirang tiwala sa kalalakihan. At si Martin, na minsan ay naging bayani ng kanyang buhay, ay isa ng punong opisyal na may puso ng bato at punong-puno ng galit sa babaeng inakala niyang nagkanulo sa kanya. Sa muli nilang pagtatagpo sa gitna ng panibagong misyon at muling pagbabalik sa bayang naging saksi sa kanilang nakaraan, makakaya pa kaya nilang harapin ang matatilim na titig ng pagkasuklam at puot sa mata ng bawat isa? Kapag ang pag-ibig na nag-aalab noon ay naging matinding galit ngayon, maari pa bang muling sumibol ang pagpapatawad? O ang lihim ng nakaraan, ang totoong dahilan ng kanilang paghihiwalay? Ang tuluyang wawasak sa huling natitirang piraso ng kanilang mga puso. Magandang araw po sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakaabot ang ating mga kwento. Maliit at tahimik ang bayan ng San Rafael. Dito ang araw-araw na buhay ay sumusunod lamang sa indayog ng hangin mula sa kabundukan at sa kaluskos sa mga tuyong dahon sa bakuran. Para kay Maria, na 17 taong gulang pa lamang noon, ang mundo ay limitado sa kanyang mga libro, sa pagtulong sa tindahan ng kanyang ina at sa mga pangarap na hindi niya palubos na nauunawaan. Isang hapon ng tag-init, nabasag ang katahimikan ng baryo sa dagundong ng malalaking sasakyang pangbansa. Isang konvoy ng militarang pumasok sa tulay na nagdudugtong sa San Rafael at sa kabihasnan. Naglabasan ng mga tao sa kalsada, kabilang si Maria, na abala noon sa pagwawali sa harap ng kanilang maliit na karinderya. Mula sa nangungunang sasakyan, bumaba ang isang lalaki na kaunopermeng pangkubli. Matangkad, matipuno at may tindig na nag-uutos ng respeto. Habang itinataas ito ang kanyang mukha upang tignan ang paligid, nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Kapitan Martin Delgado, 27 anyos. Seryoso at may matatalim na matang, tila nakatitig sa kaibuturan ng kaluluwa ng sinumang makatingin sa kanya. Magandang hapon po. Maikling bati ni Martin sa ina ni Maria, habang nagtatanong tungkol sa direksyon ng kanilang pansamantalang kampo sa lumang munisipyo. Habang nagsasalita ang sundalo, napansin ni Maria ang boses nito. Mababa, malamig, ngunit may kakaibang lambing na dumaloy sa kanyang pandinig. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang murang edad, naramdaman ni Maria ang mabilis sa pagtibok ng kanyang dibdib. Isang kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Naging mabilis sa mga araw mula nang dumating ang contingent ni Martin. Sa simula, maingat ang bawat kilos ng kapitan. Batid nitong bata pa si Maria at may malaking agwat ang kanilang mga edad. Ngunit sa tuwing bibili ang mga sundalo ng pagkain sa karinderya, hindi maiwasan ni Marty na makipagpalitan ng tingin sa kaunting kwento sa dalaga. Napansin ng lalaki ang katalinuhan at kaibahan ni Maria sa ibang mga kabataan.
May lalim ang pananaw nito sa buhay sa kabila ng murang edad. Hindi ka ba natatakot sa amin? Tanong ni Martin, isang hapon habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Habang si Maria nagpapatuyo ng mga plato. Umiling si Maria at ngumiti. Hindi po, alam ko namang narito kayo para protektahan ang bayan namin. Napangiti rin si Martin. Isang bihira at taos-pusong ngiti na nagpalambot sa kanyang matitigas na anggulo sa mukha. Mag-ingat ka pa rin. Hindi lahat ng tao sa mundo ay may mabuting hangarin. Habang lumilipas ang mga linggo, ang simpleng kamustahan ay napalitan ng mga lihim na pagkikita. Sa tabing ilog, kapag tapos ang duty ng kapitan, sa ilalim ng lilim ng mga puno, itinuturo ni Martin sa dalaga ang tungkol sa mundo sa labas ng San Rafael. Habang si Maria naman ang nagpapadama sa matigas sa sundalo ng kapayapaang matagal na nitong hindi nararanasan sa gitna ng digmaan. Bagaman may mga usap-usapan at bulong-bulungan ng ilang kapitbahay dahil sa 10 taong agwat ng kanilang edad, hindi ito naging balakid para sa dalawa. Ang paghanga ni Maria ay mabilis na lumalim at naging isang dalisay na pag-ibig. At para kay Martin, nakita niya kay Maria ang babaeng nais niyang makasama pagkatapos ang lahat ng kanyang pagsisilbi sa bayan. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, inamin ni Martin ang kanyang nararamdaman. Alam kong bata ka pa, Maria, at alam kong malayo ang agwat ng edad natin. Pero handa ako maghintay hanggang sa maging handa ka na para sa akin. Yumakap si Maria sa matipunong dibdib ng sundalo. Hindi ko kailangan maghintay, Martin. Ang puso ko ay sa'yo na. Tila perpekto ang lahat. Ngunit sa kabila ng kanilang kaligayahan, hindi nila alam na may isang madilim na bagyo ang nagbabadya sa kalangitan. Isang trahedyang nakatambang na wawasak sa lahat ng kanilang pinangarap. Ang mga sumunod na buwan sa San Rafael ay parang isang paniginip na ayaw na kailanmang gisingin ni Maria. Sa bawat pagpatak ng hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog at nag-iiwan ng kulay kahel na bakas sa kalangitan, pumupunta siya sa tabing ilog. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng akasya, naghihintay si Martin. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Kapitan Delgado ng hukbong sandatahan. Siya lang si Martin. Ang lalaki nagtuturo sa kanya kung paano tumingin sa mundo ng may mas malawak na pag-unawa. Si Martin na may mahinahong boses, may mainit na mga kamay at may mga matang puno ng pagmamahal tuwing nakatitig sa kanya. Sigurado ka ba talaga sa akin, Maria? Tanong ni Martin habang nakaupo sila sa tabing ilog. Hawak nito ng maingat ang mga kamay ng dalaga. Tila ba kapag higpitan niya ang hawak ay mababasag ito. Mabilis at delikado ang buhay ko. Ang isang pa ako ay lagi nakatapak sa hukay dahil sa aking tungkulin, Maria. Tumingin si Maria ng diretsyo sa mga mata ni Martin. Sa kabila ng kanyang murang edad na 17, walang kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi ako natatakot. Martin, kahit ano pa ang mangyari, basta't kasama kita, kakayanin ko. Mas natatakot akong mawala ka kaysa sa anumang peligro ng trabaho mo. Napabuntong hininga si Martin at inilapit ang mukha ng sa dalaga. Dahan-dahan itong hinagka ng noo ni Maria bago iniyakap ang bisig sa balikat ng dalaga. Pangako, poprotektahan kita. Hindi ko nahahayaang may makasakit sa'yo. Pagdating ng tamang panahon, kapag nakatapos ka na at handa na ang lahat, haharapin ko ang pamilya mo at hihilingin kong maging asawa kita. Ang mga salitang iyon ay naging sulo ni Maria sa kabila ng mga pahiwatig ng pagtutol sa paligid. Batid ni Maria na hindi pabor ang kanyang ina sa kanilang ugnayan. Para sa kanyang ina, masyadong bata pa siya at napakalayo ng agwat ng edad nila ni Martin. Bukod doon, ang pagiging sundalo ni Martin ay nangangahulugan ng hindi tiyak na bukas. Bata ka pa, Maria. Madalas sabihin ng kanyang ina tuwing nahuhuli siyang nakatitig sa bintana habang hinihintay ang pagdaan ng militar na sasakyan. Ang lalaking tulad ni Martin, sanay sa labas. Maraming nakikilala at higit sa lahat, ngayon ay narito siya. Bukas ay maaring ipadala sa malayong lugar ng digmaan
Huwag mong ibigay ang buong puso mo, Maria. Ngunit bingi ang puso ni Maria sa mga babala. Para sa kanya, ang pag-ibig ni Martin ang pinakatotoong bagay na naranasan niya sa buong buhay niya. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, lalo naman nagiging masalimuot ang sitwasyon sa kabundukan ng San Rafael. Naging madalas ang balita ng mga sagupaan ng Karatig Bayan. Ang mga sundalo sa ilalim ng pamumuno ni Martin ay naging mas abala sa pagpapatrolya at paghahanda. Naging bihira ang kanilang mga pagkikita sa tabing ilog. At tuwing makikita sila, baka sa mukha ni Martin ang pagod at mabigat na responsibilidad. Isang gabi, patagong pumunta si Martin sa likod ng bahay ni Maria. Malamig ang hangin at walang buwan sa kalangitan. Nakasuot ito ng kanyang buong combat gear at may nakasabit na baril sa balikat. Kailangan naming umalis bukas sa madaling araw. Bulong ni Martin nang lumabas si Maria upang salubungin siya. May malaking operasyon sa kabilang bundok at hindi ko alam kung ilang araw o linggo kami doon. Naramdaman ni Maria ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Yumakap siya ng mahigpit sa leeg ni Martin. Pilit na iniiwasang pumatak ang kanyang mga luha. Babalik ka, diba? Nangako ka sa akin, Martin, babalik ka. Hinawakan ni Martin na magkabilang pisngi ni Maria at pinunasan ng patak ng luhang hindi na nito napigilan. Inilabas ng lalaki mula sa kanyang bulsa ang isang pilak na kwintas na may pendant na maliit na krus. Dahan-dahan itong isinot iyon sa leeg ni Maria. Ito ang kwintas ng aking ina. Saad ni Martin sa mababang boses na puno ng emosyon. Ito ang pinakamahalagang ari-arian ko. Ipinapasa ko sa iyo dahil ikaw ang buhay ko ngayon, Maria. Babalik ako. Hindi kita iiwan. Mangako ka rin hihintayin mo ako. Pangako. Sagot ni Maria habang hawak ang pilak na krus sa kanyang dibdib. Hihintayin kita kahit gaano katagal. Nagpalitan sila ng isang matamis at mahabang halik. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, isang halik na naglalaman ng lahat ng kanilang mga pangarap, takot at pangako ng katapatan. Ngunit hindi alam ni Maria na ang gabing iyon ang huling beses na makikita niya ang ngiti ni Martin na puno ng pag-asa. Dahil habang naglalakad ang kapitan pabalik sa kampo, may isang taong nagtatago sa kadiliman ng mga puno. Nag-aabang, nagmamasid, at naghahanda ng isang planong wawasak sa kanilang dalawa. Ang mga araw, kasunod ng pag-alis si Martin ay naging pinakamahabang panahon sa buhay ni Maria. Babat umaga ay nagigising siya sa tunog ng hangin. Umaasang maririnig ang questions sa ugong ng convoy ng mga sundalo na nagbabalik sa bayan. Bawat gabi, bago matulog, maigpit niyang pinangahawakan ng pilak na krus na ibinigay sa kanya ni Martin. Dinadalangin ng kaligtasan ng lalaking nagmamay-ari ng kanyang puso. Dumali ang 3 linggo nang walang anumang balita. Ang katahimikan mula sa kabundukan ay parang isang mabigat na ulap na nakadapa sa San Rafael. Isang hapon, habang nag-iisa si Martin sa karinderya, pumasok ang isang lalaking hindi niya inaasahan. Si Victor, isang sarhento at matalik na kaibigan ni Martin sa tropa. Ngunit ibang itsura nito ngayon. Malungkot ang kanyang mga mata, makapal ang alikabok sa kanyang uniforme at tila may mabigat na pasaning daladala. Maria, mahinang bati ni Victor. Mabilis sa patakbong lumapit si Maria. Kumakaba ang dibdib sa kaba at pag-asa. Victor, kumusta? Nasaan si Martin? Nakabalik na ba kayo? Hindi agad nakasagot si Victor. Yumuko ito at bumuntong hininga ng malalim bago inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang dugoang sulat at isang sirang dog tag. Ang tag ng militar na nagtataglay ng pangalan ni Martin Delgado. Patawarin mo ako, Maria. Basag ng boses na sabi ni Victor. Naambush ang grupo namin sa kabundukan. Si Kapitan, pinalibutan sila ng mga kalaban. Ginawa niya ang lahat para makakaligtas kami. Pero tumigil ang ikot ng mundo para kay Maria. Nawala ng lakas ang kanyang mga binti at napaluhod siya sa sahig. Hindi totoo yan. Nangako siya sa akin, sabi niya babalik siya. Nakita ko kung paano siya bumagsak, Maria.
Patuloy ni Victor na may kasamang tila patak ng luha sa kanyang mga mata. Bago siya nawala ng hininga, inabot niya sa akin to. Sinabi niyang ipaabot ko sa iyo. At sabi rin niya, pinalaya ka na niya sa iyong pangako. Kinuha ni Maria ang dugoang papel gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa sulat na iyon, nakasulat sa magaspang at hindi pantay na sulat kamay ang isang maikling mensahe na tila gawa ni Martin. Maria, patawarin mo ako. Huwag mo na akong hintayin. Magpatuloy ka sa iyong buhay. Hindi alam ni Maria na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang madilim at maingat na binuong plano ni Victor. Si Victor, ang taong itinuring ni Martin na kapatid sa sandatahan, ay matagal nang may lihim na paghahangat at inggit sa kapitan. Naaakit siya sa ganda ni Maria at galit sa katayuan at respeto na natatanggap ni Martin. Sa gitna ng labanan sa bundok, hindi namatay si Martin. Sa halip, sinadya siyang ihiwalay ni Victor at ibinenta ang kanilang kinaroroonan sa mga kaaway. Samantala, sa isang malayong ospital sa Kabiasnan, nagising si Martin mula sa 2 linggong koma. Ligtas siya, ngunit may malubhang sugat sa katawan. Ang unang pangalang lumabas sa kanyang bibig ay si Maria. Nang pumasok si Victor sa kanyang silid sa ospital, pagkaraan ng ilang araw, agad na nagtanong si Martin. Si Maria? Kumusta si Maria? Kailangan ko siyang balikan. Tumingin si Victor kay Martin nang may peking awa at lungkot sa kanyang mukha. Martin, kailangan mo maging matatag. Bumalik ako sa San Rafael noong nakaraang linggo pa para ay balita sa kanya na buhay ka. Anong sinabi niya? Nasaan siya? Excited na tanong ni Martin. Umayos na po si Victor at umiling-iling. Wala na siya roon, Kap. Sinabi ng ina niya na umalis na siya kasamang isang mayabang at mayamang lalaki mula sa lungsod. Sinabi daw ni Maria na ayaw na niya sa'yo. Nabata pa siya at hindi niya kayang maghintay sa isang sundalong baka mamatay anumang oras. Sinabi pa niyang ibenta mo na lang daw ang kwintas ang nanay mo dahil wala na yung halaga sa kanya. Tila tinasak ng libo-libong kutsilyo ang dibdib ni Martin. Ang sakit mula sa kanyang mga sugat sa katawan ay walang-wala kumpara sa wawasak na sakit sa kanyang puso. Hindi magagawa ni Maria yun. Minamahal ako ni Maria. Patawad, Martin. Pero nakita ko mismo ang mga gamit niya na naimpake na. Pinagpalit ka niya. Pagsisinungaling ni Victor habang ibinibigay ang isang peking singsing na pinalabas niyang isinoli daw ni Maria. Sa gabing iyon, habang umiiyak si Maria sa San Rafael, sa paniniwalang patay na ang lalaking mahal niya, si Martin naman ay nagdudusa sa ospital sa paniniwalang itinaksil at ipinagpalit siya sa babaeng inalalayan niya ng buhay. Ang dalisay na pag-ibig na nag-uugnay sa kanila ay tuluyan na wasak sa gitna ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang pagmamahal ni Martin ay unti-unting napalitan ng malamig at matinding poot. 8 taon ang mabilis ang lumipas, ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay nanatiling sariwa sa puso ng mga taong nasaktan. Ang bayan ng San Rafael ay patuloy sa pag-ikot ng buhay, ngunit sina Maria at Martin ay hindi na mga taong minsang nag-ibigan sa ilalim ng puno ng akasya. Si Maria, 25 taong gulang na ngayon. 8 taon mula nang marinig ang balitang pumatay sa kanyang puso. Hindi na siyang maamo at mahiyaing dalagitan noong araw. Sa tulong ng kanyang sariling pagsusumikap at suporta ng ina, nakapagtapos siya ng pag-aaral sa lungsod at naging isang matagumpay at iginagalang na business executive sa isang malaking kumpanya. Ang lumang Maria na madaling magmahal at magtiwala ay pinalitan ng isang babaeng malamig, matatag at may matinding padro ng pag-iingat sa kanyang puso. Wala sino man lalaki na nakalapit sa kanya sa loob ng 8 taon. Ang tanging alaala na nakakabit sa kanyang nakaraan ay ang pilak na krus na ibinigay sa kanya ni Martin, na palagi pa rin niyang tinatago sa kanyang bag. Isang paalala ng pag-ibig na naghatid sa kanya ng pinakamasakit na pagdadalamhati. Sa kabilang dako, si Martin Delgado ay hindi na rin ang dating kapitang may malambot ng ngiti. Sa loob ng 8 taon,
Ibinuhos niya ang buong buhay sa militar upang kalimutan ang betrayal na inakala niyang ginawa sa kanya ni Maria. Dahil sa kanyang walang takot na tapang at husay sa pamumuno, mabilis siyang na-promote at isa na ngayong ganap na mayor. Major ng hukbong sandatahan. Ngunit ang buhay na meron si Martin ay walang kulay. Ang kanyang puso ay naging bato. At para sa kanya, ang pag-ibig ay isang kahinaan na minsan ang halos pumatay sa kanya. Ang galit at puot kay Maria ang naging gasolina niya upang mabuhay. Habang si Victor naman, na isa na ring kapitan, ay nanatiling nasa tabi niya bilang pinagkakatiwalaang kanang kamay. Patuloy na nagtatago ng kanyang madilim na lihim. Isang araw, nakatanggap si Major Martin Delgado ng isang bagong atas mula sa mataas na opisyal. Dahil sa muling pagtaas ang insidente ng kaguluhan at krimen sa lalawigan ng San Rafael. Inatasan ng kanyang unit na bumalik doon upang mamuno sa isang mahalagang peacekeeping at security mission. Nang marinig ni Martin ang pangalan ng bayan, naramdaman niya muling pagbaliktad ng kanyang sikmura at ang mabilis sa pagtibok ng kanyang dibdib sa galit. Babalik tayo sa San Rafael Cup. Major. Wika ni Victor habang nakatayo sa harap ng desk ni Martin. May kaunting kaba sa kanyang boses. Sigurado ka bang handa ka nang bumalik doon? Tumingin si Martin kay Victor gamit ang matatalim at malamig na mata. Trabaho ito, Victor. Walang personalan. Ang San Rafael ay isang lugar lamang na mapa para sa akin. Samantala, sa parehong linggo, kinailangan ding umuwi ni Maria sa San Rafael. Ang kumpanyang pinagtatrabahoan niya ay may malaking corporate social responsibility project at community outreach sa nasabing bayan. At siya natasang mamuno sa operasyon. Sa pag-apak pa lamang ni Maria sa lupa ng San Rafael, pumasok ang libo-libong alaala. Ang tabing ilog, ang lumang karinderya at ang mga pangako ng isang sundalong inakala niyang namatay na sa kabundukan. Hindi alam ng dalawa na ang tadhana na minsang pinaglaruan ng kasinungalingan ay naghahanda na ng isang matinding pagtatagpo. Isang pagtatagpo kung saan na nakatagong galit at pagkasuklam ay maghaharap sa gitna ng katotohanang matagal nang nais lumabas. Mabigat ang hangin sa lumang munisipyo ng San Rafael. Nagsama-sama doon ang mga pampublikong opisyal, mga kinatawan ng pribadong sektor at ang mga miyembro ng militar para sa paglulunsad ng malaking community outreach at security program sa bayan. Abala si Maria sa pag-aayos sa mga dokumento sa hapag nang marinig niyang sunod-sunod na yapak ng mga buhot sa sementong sahig. Kasabay niyon ang biglang paghimik ng buong bulwagan. Dumating ng bagong commander ng detachment. Bulong ng isa sa mga kasama ni Maria sa kumpanya. Balita ako napakasungit at walang awa kung magparusa ang major na yan. Hindi na nag-angat ng tingin si Maria. Sanay na siya sa mga matataas na opisyal na may matitigas na aura. Ngunit na magsimulang magsalita ang opisyal sa harap upang magbigay ng maikling ulat, parang may humablot sa puso ni Maria. Ang boses na iyon, mababa, malamig, ngunit may pamilyar na kurot sa kanyang kaluluwa. Hindi niya pwedeng kalimutan kahit lumipas pa ang 10 buhay. Dahan-dahang inangat ni Maria ang kanyang tingin. Sa gitna ng entablado nakatayo ang isang matangkad na lalaki na uniforming pangkubli. May mga badge ng medalya sa dibdib. Mas matipuno ang katawan kumpara noon. At may maliit na bakas ng sugat sa gilid ng panga. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang kanyang mga mata. Ang mga matang noon ay puno ng lambing at pangunawa ay napalitan ng tila walang katapusang kadiliman at katarayan. Si Martin. Nalaglag ang hawak na ballpen ni Maria. Nawala ng hangin ang kanyang mga baga. Buhay si Martin. Ang lalaking 8 taon niyang iniyakan. Ang lalaking ipinagluksa niya at inakalang nalagutan na ng hininga sa kabundukan ay nakatayo sa kanyang harap, buhay na buhay. Habang nagpapatuloy sa pagtatanghal si Martin, nagawi ang paningin ng opisyal sa gilid ng silid at doon ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang humintong oras sa buong paligid. Bahagya natigil si Martin sa kanyang pagsasalita
Ang kanyang mga kamao ay mabilis na nagkuyom sa kanyang tagiliran. Sa loob ng 8 taon, inaral ni Martin ang mamuhay na may galit. Ngunit nang makita si Maria, ang babaeng inakala niyang nagkanulo sa kanya at nagpalit sa kanya sa iba dahil lamang sa pera, ay nagpaalab sa puot na matagal niyang kinulong sa kanyang dibdib. Walang bakas ng pagkagulat o saya sa mukha ni Martin. Ang lumabas lamang sa kanyang mga matay isang matalas, malamig at matinding titig ng pagkasuklam. Ngunit matapos ang pagpupulong, mabilis sa pinalibutan ng mga tao ang bagong major upang makipagkamay. Ngunit si Maria ay nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto. Nanginginig ang buong katawan habang umaagos sa mga luha sa kanyang mga mata. Puno ng paglitong lumapit si Maria sa gawin ng opisyal. Habang unti-unting umaalis sa mga tao, hindi siya makapaniwala. Kung buhay si Martin, bakit hindi ito bumalik sa kanya? Bakit sinabi ni Victor na namatay na ito? Nang kakunti na lamang ang tao sa bulwagan, naglakad si Martin palabas. Hindi man lang niya nilingon si Maria. Tila ba isa lamang itong nakakatakot na usok sa kanyang paningin. Martin! Hindi napigilan tawag ni Maria habang sumusunod sa labas ng munisipyo. Tumigil si Major Martin Delgado sa kanyang paglalakad. Dahan-dahan siyang humarap sa dalaga. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod at ang kanyang tindig ay napakatigas. Sa tabi niya ay nakatayo si Victor, na nang makita si Maria ay biglang namutla at hindi makatingin ng diretsyo sa dalawa. Tawagin mo akong Major Delgado, Miss Reyes. Malamig at walang emosyong wika ni Martin. Ang bawat salita ay parang kutsilyong pumupunit sa puso ni Maria. Martin, buhay ka? Nauutal na tanong ni Maria. Bumabagsak ang mga luha. Sabi ni Victor na matay ka na sa labanan. 8 taon na nakakaraan. Bakit ngayon ka lang? Isang mapait at mamamatay taong ngiti ang lumabas sa mga labi ni Martin. Hakbang-hakbang siya lumapit kay Maria hanggang sa ilang pulgada na lamang ang agwat nila. Amoy na amoy ni Maria ang pamilyar na amoy ng lalaki. Ngunit ang aura nito ay pader ng yelo. Huwag ka na magpanggap, Maria. Mahabang bulong ni Martin sa boses sa puno ng pagkasuklam. Huwag mo nang gamitin ang mga luhang yan sa harap ko. Hindi na ako nobyo mo nun na uto-uto na pwedeng-pwede mong paikutin sa mga kamay mo. Napahawak si Maria sa kanyang dibdib. Anong pinagsasabi mo, Martin? Wala akong ginagawang masama. Iniyakan kita, tinintay kita araw-araw. Sinungaling. Sigaw ni Martin ay kinarinig ng ilang sundalo sa paligid. Subalit mabilis ding ibinalik ang kontrol sa sarili. Tumingin siya kay Maria mula ulo hanggang paa na may matinding paghahamak. 8 taon na ang nakakalipas nang ipagpalit mo ako sa isang mayamang lalaki mula sa lungsod. Sinabi mo pa kay Victor na ibenta ko na lang ang kwintas ng ina ko dahil wala na yung halaga sa iyo. Kalimutan mo na ba? Nanginig ang mga labi ni Maria sa labis na pagkagulat at pagkalito. Ano? Hindi ko kailanman sinabi yon. Ibinigay sa akin ni Victor ang dugo ang dog tag mo at sinabing patay ka na. Siya nagbigay sa akin ng sulat na nagsasabing kalimutan na kita. Mabilis at tumahingin si Martin kay Victor na nasa likod niya. Si Victor naman ay mabilis sa pumapel. Major, pinalalabas lang ng babaeng yan ako ang may kasalanan. Pupuntak pa ng ginawa niyang pagtataksil sa iyo noon. Mabilis sa depensa ni Victor. Bagaman halatang may kaba sa boses. Saksi ang ina niya nung umalis siya pabalik ng lungsod. Isang malamig na titig ang pinukol ni Martin kay Maria. Dahil sa matinding puot na kinimkim niya sa loob ng 8 taon, mas pinili ng kanyang utak na paniwalaan ang galit kaysa sa mga luha ng babaeng minsan niyang minahal ng labis. Sapat na, Maria. Wika ni Martin habang tumatalikod. Bumalik ka na sa kung saan ka man galing. Para sa akin, namatay na ang Maria na minahal ko 8 taon na nakakaraan. At ang babaeng nakatayo sa harap ko ngayon ay isang taong wala ng halaga at hindi ko kailanman mapapatawad. Naglakad si Martin palayo.
Naiwan si Maria sa gitna ng init ng araw. Tuloy nadudurog ang puso sa tindi ng pagkasuklam na nakita niya sa mga mata ng lalaking tanging iniibig ng kanyang kaluluwa. Ang gabi sa San Rafael ay hindi nagdala ng kapayapaan para kay Maria. Sa loob ng kanyang silid sa lumang bahay ng kanyang pamilya, nakatitig siya sa nakabukas sa bintana habang ang hangin mula sa kabundukan ay dahan-dahang humahampas sa kanyang muka. Hawak ng kanyang nanginginig na mga kamay ang pilak na krus. Ang kwintas ng ina ni Martin na walang kapagurang iningatan niya sa loob ng 8 mahabang taon. Ang mga salita ni Martin kanina sa munisipyo ay parang matatalas na balaraw na patuloy na sumasaksak sa kanyang dibdib. Para sa akin, namatay na ang Maria na minahal ko 8 taon na nakakaraan. Bakit gano'n na lamang ang galit nito? Bakit sinabi nitong ipagpalit siya sa isang mayamang lalaki? Bakit sinabi ni Martin na pinabebenta niya ang kwintas ng kanyang ina? Doon nagsimulang mabuo ang mga peraso ng puzzle sa isip ni Maria. Si Victor. Si Sargento Victor na ngayon ay kapitan na. Ang taong dinala sa kanya, ang dugo ang dog tagat ang sulat 8 taon na nakakaraan. Si Victor ang tanging tulay sa pagitan nila ni Martin noong mga panahong yun. Siya lamang ang may kakayang maghatid ng kasinungalingan sa magkabilang panig. Naging bulag ako. Mahinang bulong ni Maria sa gitna ng kadiliman. Pinaglaruan niya kaming dalawa. Sa kabilang dako ng bayan, sa nakatayo pa ring headquarters ng militar, hindi rin makatulog si Major Martin Delgado. Nakaupo siya sa kanyang mesa. Nakapatay ang ilaw habang tanging ang liwanag ng buwan sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Sa kanyang harapan ay nakalapag ang isang basong may alak at ang mga lumang dokumento na nakaraang misyon. Subalit hindi ang mga papel ang nasa kanyang isip. Ang mga mata ni Maria, ang mga matang puno ng sakit, pagkalito at luhang tila totoong totoo ay ayaw lumisan sa kanyang paningin. Nasanay si Martin sa isiping si Maria ay isang babaeng walang puso at madaling masilaw sa kaginhawaan. Yun ang naging dahilan upang patigasin niya ang kanyang sarili. Upang maging isang walang awang pinuno na walang kinatatakutan. Ngunit ngayon nakaharap na niya ang dalaga. Bakit tila may mali? Bakit ramdam niya ang tunay na dalamati sa boses ng babae? Nang sabihin nitong akala nito patay na siya? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Kapitan Victor. May bitbit itong folder para sa susunod na security patrol. Major, nakahanda ng mga tauhan para sa clearing operation bukas sa may ilog sapa. Ulat ni Victor. Tumingin si Martin kay Victor. Matalim, masuri at tila naghahanap ng anumang lamat sa mukha ng kanyang matalik na kaibigan. Victor. Ano po, Mayor? Nang bumunta ka sa San Rafael 8 taon na nakaraan, siguradong si Maria mismo ang nakausap mo? Malamig na tanong ni Martin. Bahagyan napatigil si Victor. Mabilis itong inayos ang kanyang tayo upang itago ang bahagyang panginginig ng kamay. Oho, Major. Gaya ng sinabi ko sa inyo noon sa ospital. Kinausap ko siya at pinalalayas niya ako. Sinabi niya huwag ka na raw magpakita sa kanya dahil may iba na siyang buhay. Pero bakit nagulat siya na makita ko kanina? Patuloy ni Martin at hindi inaalis ng tingin sa opisyal. Bakit sinabi niyang ibinigay mo sa kanya ang dugo ang dogtag ko at sinabing patay na ako? Tatawa ng pilit si Victor at sinubukang gawing magaan ang usapan. Major, magaling magpanggap ang mga babae kapag nahuhuli na sa sarili nilang mga kasinungalingan. Gusto lang niya magmukhang malinis sa harap mo ngayon dahil nakita niyang mataas ng opisyal na narito sa harap niya. Huwag kayo magpapaloko sa kanya ulit. Hindi sumagot si Martin. Tumango lamang siya ng bahagya at pinapunta na si Victor sa kanyang kwartel. Ngunit sa lalim ng gabi, ang kaunting duda ay nagsimula ng sumibol sa puso ng Major. Kinabukasan, maaga nagsimula ang outreach program sa komunidad. Ang kumpanya ni Martin ay nagpakakain sa mga bata at nagbibigay ng mga gamit sa eskwela sa may lumang plaza. Ang tropa naman ni Martin ay nakalatag sa paligid upang magbigay ng seguridad dahil sa balitang may mga armadong grupo pa rin na gumagala sa gilid ng kabundukan.
Habang abala si Martin sa pag-aayos sa mga kahon ng relief goods, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Na mag-angat siya ng tingin, nakatayo si Martin sa di kalayuan. Nakasandal sa isang sasakyang militar at tahimik na nakaditig sa kanya. Hindi na nagdalawang isip si Maria. Iniwan niya ang kanyang ginagawa at naglakad ng diretso patungo sa kinaroroonan ng opisyal. Bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Hindi siya papayag na matapos ang araw na to na mananatiling dumi ang tingin sa kanya ng lalaki na minsan niyang inalay ang buong puso. Na makalapit siya, huminto si Maria sa harap ni Martin. Bahagyang tumuwid ng tayo ang opisyal, ngunit nanatiling malamig ang ekspresyon nito. May kailangan ka, Miss Reyes? Maikling tanong ni Martin. Walang salitang inabot ni Maria ang kanyang kamay at inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang bagay. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad. Sa gitna ng kanyang kamay ay nakahiga ang pilak na krus. Luma na ito, may kaunting galos ang metal, ngunit malinis at kumikisla pa rin dahil sa alaga. Bumilis ang tibok ng puso ni Martin. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang pamana ng kanyang namayapang ina. Sabi mo kahapon, pinabibenta ko raw ito dahil wala na itong halaga sa akin. Basag ang boses ngunit matatag na wika ni Maria. 8 taon ko tong iningatan, Martin. 8 taon kong iniyakan ng krus at gabi-gabi dahil ang akala ko, ito na lang ang tanging labi ng lalaking namatay para sa bayan at sa pag-ibig ko. Tumingin si Martin sa krus bago pabalik sa mga mata ni Maria na ngayon ay muling napupuno ng luha. Nagsisinungaling si Victor sa'yo. Patuloy ni Maria. Bumababa ang boses sa isang pakiusap. Hindi ako umalis kasama ang ibang lalaki. Hindi ako tumalikod sa'yo. Pinaniwala niya ako na patay ka na sa labanan. At pinaniwala ka niya na itinakwil kita. Bakit hindi mo ako tinanong mismo noon? Bakit mas naniwala ka sa kanya kaysa sa mga pangakong ibinigay natin sa isa't isa sa tabing ilog? Napatigil si Maria. Ang matigas sa pader sa kanyang dibdib ay nagkaroon ng malaking lamat. Ang lalim ng lungkot at katotohanan sa mga mata ni Martin ay hindi pwedeng ipagkaila. Walang sinumang tao nagsisinungaling ang makakapag-ingat ng isang kwinta sa loob ng 8 taon ng may ganong pagpapahalaga. Maria, mahinang naisambit ni Martin. Sa karoon pagkakataon na tinawag niya ang pangalan nito nung walang kasamaang puot. Ngunit bago pa man makapagsalita ng higit si Martin, biglang nabasag ang katahimikan ng plaza sa tunog ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa gilid ng kabundukan. Nagkaroon ng matinding gulo at sigawan ng mga mamamayan. May mga kaaway! Sumilong ang lahat! Sigaw ng isang sundalo. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis ay tinulak ni Martin si Maria sa likod ng sasakyang militar upang protektahan nito. Sa gitna ng usok at putukan, naramdaman ng dalawa ang muling pagbabalik ng isang lumang damdamin. Isang pag-ibig na hindi kailanman nabura ng panahon o ng mga kasinungalingan. Umulan ng bala sa tahimik na plaza ng San Rafael. Ang masayang tawanan ng mga bata at ang maaliwala sa tugtugin mula sa mga loudspeaker ay mabilis na napalitan ng nakabibinging sigawan. Iyakan at ang walang humpay na pag-ugong ng mga otomatikong armas. Nagsimula matinding kaguluhan. Nagkanya-kanyang takbo ang mga tao, naghahanap ng masisilungan sa gitna ng biglaang pag-atake ng mga armadong rebelde mula sa gilid ng kabundukan. Sa gitna ng siksikan at usok ng pulbura, ang tanging nasa isip ni Mayor Martin Delgado ay isang bagay, ang kaligtasan ni Maria. Mabilis niyang itinulak ang dalaga sa likuran ng makapal at sementadong gulong ng isang malaking sasakyang militar. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan bilang kalasag. Pilit na tinatakpan ng nanginginig na figura ng babae na minsan niyang minahal ng labis at ngayon ay muli niyang natuklasang hindi kailanman nagtaksil sa kanya. Dito ka lang. Yumuko ka at wag na wag kang tatayo. Sigaw ni Martin sa ibabaw na nakabibinging tunog ng mga baril. Mabilis niyang hinugat ang kanyang service firearm at sinimulang gumanti ng putok sa direksyon ng mga kalaban na nagtatago sa kakahuyan. Nanginginig ang buong katawan ni Maria. Nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang tenga. Sabalit ang kanyang mga mata ay nakapakos sa malapad na likod ni Martin. Kahit sa gitna ng panganib, ang presensya ng lalaki ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Siya pa rin ang Martin na nakilala niya 8 taon na ang nakakaraan.
Ang matapang na sundalong handang iali ang buhay para sa kapakanan ng iba. Ngunit mabilis sa umabante ang mga rebelde. Napagtanto ni Martin na hindi sila tatagal sa kanilang pwesto. Ang sasakyang militar ay maaring sumabog kung patuloy itong uulanin ng bala. Maria, kailangan nating lumipat. Sigaw ni Martin at lumingon at hinawakan ng maigpit ang malamig na kamay ng dalaga. Sa pagbilang ko ng 3, tatakbo tayo papunta sa lumang simbahan. Huwag kang lilingon, akong bahala sa iyo. Tumango si Maria. Buo ang tiwala sa lalaki. 1, 2, 3, takbo! Bumangon sila at mabilis sa tumakbo sa bukas na espasyo. Nagsilabasan ng mga bala mula sa iba't ibang direksyon. Pumipitik sa semento malapit sa kanilang mga paa. Isang rebelde ang nagtangkang humarang sa kanila. Subalit mabilis itong napatumba ni Martin gamit ang 2 asintadong putok. Nantuluyan silang makarating sa makapal at mabigat na pinto ng lumang simbahan. Mabilis itong itinulak ni Martin at isinara mula sa loob. Isinandal ang malaking kahoy na harang upang hindi ito mabuksan mula sa labas. Bumagsak silang 2 sa malamig na sahig ng simbahan. Madilim sa loob, tanging ang mga sinig ng araw mula sa matataas na stained glass window na nagbibigay ng konting liwanag. Ang tunog ng putukan sa labas ay tila naging malayo at nakakabinging ugong na lamang. Pareho silang humihingal, pilit na kinakalma ang mabilis sa pagtibok ng kanilang mga puso. Mabilis sa gumapang si Martin palapit kay Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na matagalan niyang ibinaon sa limot. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng dalaga at sinusuri ang buong katawan nito. May tama ka ba? Nasugatan ka ba, Maria? Nag-aalalang tanong ni Major. Ang kanyang boses ay basag at malayo sa malamig na tono na ginagamit niya kanina. Umiling si Maria, lumuluha. Wala, ligtas ako, Martin. Nakahinga ng maluwag si Martin. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na pader ng simbahan at pumikit ng mariin. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, napatingin siya sa kamay ni Maria. Maigpit pa ring nakakuyom ang mga daliri ng dalaga at mula roon din nakasilip ang dulo ng pilak na krus. Kinuha ni Martin ang kamay ni Maria at dahan-dahang binuksan ang palad nito. Tinitigan niya ang kwintas ng kanyang ina. Ang lamig ng metal ay sumusunog sa kanyang balat. Nagpapagising sa kanyang sa isang napakasakit na katotohanan. 8 taon. 8 taon siyang nabuhay sa galit. 8 taon siyang naging bato. At sa lahat ng panahong iyon, ang babaeng nasa harap niya ay patuloy na nagluksa at naging tapat sa kanilang pangako. Sabi niya sa akin. Basag ang boses ni Martin habang nakatitig sa krus. Sinabi ni Victor na itinapon mo raw to. Sinabi niya ipinagpalit mo ako sa iba dahil hindi mo kaya maghintay sa isang sundalo. Humikbi si Maria at hinawakan ang mukha ni Martin. Pinupunasan ng alikabok at pawis sa pisngi nito. Paano ko magagawa yun, Martin? Ikaw ang buhay ko. Nang dahil niya sa akin, ang dugo ang dog tag mo. Pakiramdam ko'y namatay na din ako kasama mo. Walang araw na hindi kita naisip. Walang gabi na hindi ko inayakhan ang mga pangako natin. Tila pinipiga ang puso ni Martin sa bawat salitang binibitawan ng dalaga. Unti-unting napagtagpi-tagpi ng kanyang isipan ng mga pangyayari. Si Victor, ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Ang taong kasama niya sa misyon 8 taon na nakakaraan. Ang taong nag-utos na maghihiwa-hiwalay sila sa kabundukan noong araw na maambush sila. Bigla nalaki ang mga mata ni Martin sa isang nakakapanghilabot na realisasyon. Kung kaya magsinungaling ni Victor tungkol kay Maria at kung kaya magsinungaling ni Victor kay Maria tungkol sa kanyang pagkamatay, malaki ang posibilidad na hindi aksidente ang nangyaring pananambang sa kanya noon. Si Victor ang nagplano niyon. Si Victor ang nagbenta sa kinaroroonan nila upang mawala siya sa landas at maangkin nito ang babaeng matagal na rin itong pinagdanasahan. At ngayon na nasa San Rafael sila at nag-uusap sila ni Maria, bigla nagkaroon muli ng ambush. Hindi ito nagkataon lamang. Pinalano itong muli ni Victor upang patahimikin sila pareho. Hayop siya. Nangangalait ang bulong ni Martin. Nag-igting ang mga panga at nagkuyom ang mga kamao. Pinaglaruan niya tayo, Maria. Ninakaw niya ang 8 taon natin. Bago pa man makasagot si Maria, biglang tumunog ang radyo na nakakabit sa balikat ni Martin. Nagcrack ang static bago narinig ang pamilyar at nagmamadaling boses.
Major! Major Delgado, nasan kayo? Kailangan namin ng backup. Na-corner kami sa East Wing ng plaza. Sigaw ni Victor mula sa radyo. Tinitigan ni Martin ang radyo ng may matinding puot. Pinigilan niya ang sariling sumagot agad. Alam niyang isang bitag ang hinihingi sa klolo ni Victor. Gusto lamang nitong malaman ang kanilang eksaktong lokasyon upang tapusin ang sinimulan nito. Pinatay ni Martin ang kanyang radyo upang hindi matrace ang kanilang pwesto. Humarap siya kay Maria at hinawakan na magkabilang pisngi nito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon at pagmamahal na muling nag-aalab. Maria, makinig kang mabuti sa akin. Mariing wika ni Martin. Kailangan mo magtago rito. Umakyat ka sa itaas ng kampanaryo at magtago sa pinakasulok. Huwag na huwag kang bababa at huwag mong bubuksan ng pinto kahit na anong mangyari. Nabalot ng takot ang mukha ni Maria. Humigpit ang hawak niya sa braso ng lalaki. Anong gagawin mo, Martin? Huwag mo kong iiwan dito. Paano kung maulit na nangyari noon? Paano kung hindi ka na makabalik? Inilapit ni Martin ang kanyang mukha at pinagdikit ang kanilang mga noo. Naramdaman nila ang mainit na hininga ng bawat isa. Minsan ako nagpabulag sa kasinungalingan at muntik ko nang isuko ang buhay ko. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo at hindi ko palalampasin ang ginawa ni Victor. Dahan-dahang ibinaba ni Martin ang kanyang mga labi at iginawad ang isang mariin at maalab na halik sa mga labi ni Maria. Isang halik na nagtataglay ng 8 taong pangungulila. Pasensya, galit at walang hanggang pag-ibig. Tumugon si Maria. Lumuluha habang niyayakap ng mahigpit ang batok ng lalaking minamahal. Nang maghiwalay sila, tumitig si Martin ng diretsyo sa mga mata ni Maria. Babalik ako, pangako ni Martin ng kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan. Sa pagkakataong ito, Maria, walang sino man, kahit ang mga rebelde o si Victor ang makakapigil sa akin na balikan ka. Tumango si Maria, pinupunasan ang kanyang mga luha. Hihintayin kita, Martin, pangako. Tumayo si Major Delgado at inayos ang kanyang armas at muli naglakad patungo sa mabigat na pinto ng simbahan. Ang lalaking lalabas doon ay hindi na ang bulag at sugatang sundalo, kundi isang leon na handang pumatay upang ipagtanggol ang kanyang kapareha. Sa bawat takbang niya pabalik sa giyera sa labas, dala niya ang galit ng nakaraan at ang pangako ng isang masayang bukas. Umapaw ang galit sa mga ugat ni Major Martin Delgado habang dahan-dahan niyang itinutulak ang pinto ng simbahan. Ang usok ng pulubra sa labas ay tila sadyang ginawa ng tadhana upang itago ang kanyang bawat galaw. Hindi na siya nalilitong lalaki noong mga nakarang araw. Siya na muli ang isang punong opisyal na may malinaw na misyon, ang tapusin ang kasinungalingang sumira sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng kanyang taktikal na kaalaman, naglakad si Martin sa ilalim ng mga lihim at likod ng mga nasirang pader sa tabi ng plaza. Narinig pa rin ang hiwalay na putukan ng kanyang mga tauhan laban sa mga sumasalaki ni rebelde. Ngunit sa halip na pumunta sa frontline, dinala ni Martin ang kanyang sarili sa likurang bahagi ng munisipyo. Ang lugar kung saan pwedeng magtago at mag-abang ang sino man nagpaplanong tumakas o mag-ambush sa pwesto ng command. Doon, sa likod ng isang lumang bodega na pinalilibutan ng matataas sa damo, nakita niya ang taong hinahanap niya. Nakatayo si Kapitan Victor, hawak nito ang kanyang baril ngunit hindi ito nakatutok sa kakahuyan kung saan nanggagaling ang mga kalaban. Sa halip, abala ito sa pagmamasid sa pinto ng lumang simbahan habang patagong nakikipag-usap sa isang radyo na may ibang frequency. Panatilihin niyong putok sa pambansang kalsada. Bulong ni Victor sa radyo, may kasamang tusong ngiti sa kanyang mukha. Siguraduhin niyong hindi makakalabas ang buhay ang major at ang babae. Kapag natapos ang gulo, kayo nang bahala sa pagtakas. Nanlamig ang dugo ni Martin sa kanyang narinig. Kumpirmado. Si Victor mismo nagbenta sa kanilang lokasyon sa mga armadong grupo. Ang pag-atake sa plaza ay isang maingat na binuong diversion upang patayin sila ni Maria nang hindi nagbumukhang murder sa mata ng pambansang pamahalaan. Ang tunog ng pagkasa ng baril sa mismong likod ng tainga ni Victor ang nagpatigil sa ikot ng mundo nito. Mabilis na namutla ang kapitan at dahan-dahang itinaas ang 2 kamay habang nakahawak pa rin sa radyo. Ibagsak mo ang radyo, Victor. Malamig at mababang utos si Martin.
Ang boses ito ay parang galing sa ilalim ng lupa. Dahan-dahang pinalaglag ni Victor ang radyo sa damuhan. Major, ikaw pala. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Akala ko kung ano na nangyari sa iyo at kay Maria sa loob ng... Tumahimik ka. Sigaw ni Martin na kinagulat ni Victor. Iniampas ni Martin ang dulo ng kanyang assault rifle sa mukha ng kapitan. Dahilan upang matumba ito sa lupa at pumutok ang labi. Dumaing sa sakit si Victor habang humahawak sa kanyang mukha. Na mag-angat siya ng tingin, nakatapat sa kanyang pagitan ng mga mata ang dulo ng baril ni Martin. Ang mga mata ng Major ay punong-puno ng matinding puot at pagkasuklam. 8 taon, Victor. Nanginginig sa galit na sabi ni Martin. 8 taon mong pinaniwala ang sarili mo na magaling ka. Pinaniwala mo ako na tinaksil ako ng babaeng inalalayan ko ng buhay. Pinaniwala mo si Maria na patay na ako. Bahagi natigilan si Victor, ngunit nang makitang alam na ng Major ang lahat. Ang gulat sa kanyang mukha ay napinalitan ng isang mapait at walang hiyang halakhak. Segundo lang ay nawala ang kanyang pagkukunwari. Bakit, Martin? Dahil ba karapat-dapat ka lang talagang linlangin? Asik ni Victor habang nagpapahid ng dugo sa kanyang labi at dahan-dahang umuupo sa lupa. Lahat ng bagay sa iyo na lang napupunta. Ang mga medalya, ang promosyon, ang respeto ng buong contingent. At nang pumunta tayo sa San Rafael noon, anong nakuha mo? Ang pinakamagandang dalaga sa bayan, si Maria. Tumitig ng masama si Martin. Dahil baron? Dahil sa inggit? Hindi lang basta inggit, sigaw ni Victor. Gusto ko si Maria. Pero anong ginawa mo? Ginamit mo ang kapangyarihan mo bilang kapitan para makuha siya. Kaya nung ma-ambush tayo, 8 taon na nakakaraan, napakagandang pagkakataon niyon. Sinadya kong iwanan ka sa kabundukan para mamatay ka. Ngunit sadyang masama ang damo mo at nabuhay ka pa. Kaya gumawa ka ng kasinungalingan para sirain kaming dalawa. Dugtong ni Martin at mas lalo nang nag-igting ang kanyang panga. Oo, pag-amin ni Victor na tila wala nang kinatatakutan. Pumunta ako sa kanya, dala ang dugo ang dogtag mo. Umaasa ako na kapag nawala ka at durog na ang puso niya, sa akin siya tatakbo. Pero nakakainis ang babaeng yun. Kahit kailan hindi niya ako tiningnan. Naniwala siyang patay ka na. Pero mas pinili niya mag-isa at magluksa kaysa tanggapin ako. At nang bumalik ka sa ospital, kailangan ko siguraduhin na hindi na kayo magkikita kailanman. Kaya sinabi ko sa iyo na may iba na siya. Nagidig ang daliri ni Martin sa trigger ng kanyang baril. Ang bawat salita ni Victor ay parang asin na tinatapon sa sugat ng 8 taong pagnanakaw sa kanyang kaligayahan. Lahat ng sakripisyo, lahat ng gabing umiyak siya sa poot, lahat ng luhang iniyak ni Maria sa kabundukan, lahat ng yun ay dahil lamang sa kabaliwan at inggit ng lalaki na katumba sa kanyang harap. Napakayabang mo, Martin! Patuloy ni Victor na may matinding galit sa mata. Titingnan natin kung makakaligtas ka pa ngayon. Sa isang pikit mata, mabilis na bumunot si Victor ng nakatagong maliit na baril mula sa kanyang boot habang nakahiga sa lupa. Ngunit si Martin ay isang veteranong mandirigma. Bago pa man maitapat ni Victor ang baril sa kanya, mabilis na sumipa si Martin. Tumama ang kanyang sapatos sa kamay ni Victor dahilan upang tumalsik ang baril nito. Bago pa man makagalaw muli ang kapitan, bumaba si Martin at sinakal ito gamit ang kanyang isang kamay habang nakaluhod sa dibdib nito. Mamamatay ka na lang dapat nun pa. Sigaw ni Victor habang pilit na pumapalag at humihinga ng malalim. Nakakamatay ang galit, Victor. Bulong ni Martin sa mismong tenga ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pinal na hatol. At ang galit na ginawa mo sa amin ni Maria ang magpapadala sa iyo sa impyerno. Bago pa man tuloy ang mawala ng malay si Victor dahil sa sakal, narinig ang malalakas na yapak ng mga dumating na backup troops mula sa pambansang headquarters. Sa pamumuno ng pambansang koronel na nakatanggap ng sikretong distress signal mula sa radyo ng kumpanya. Major Delgado, ibaba mo ang kamay mo! Sigaw ng koronel habang pinalilibutan ng mga sundalo ang lugar. Hawak na namin ang perimeter at napatras na mga kaaway. Dahan-dahang binitawan ni Martin ang leeg ng nangingimpalang si Victor. Tumayo siya
Inayos ang kanyang uniforme at tiningnan ang kanyang nakataas na opisyal. Koronel. Malamig na wika ni Martin habang itinuturo si Victor na mabilis na pinakawala ng mga sundalo at pinalibutan ng mga gwardya. Arestuhin niyo si Kapitan Victor. Siyang utak sa pananambang na to at ang muling pagbebenta ng impormasyon sa mga kalaban. Nang mali si Victor at mailagay sa mga piring at kadena, tumingin si Martin sa direksyon ng lumang simbahan. Ang usok sa plaza ay unti-unti nang napapawi. Ang bagyo ng kasinungalingan na naghiwalay sa kanila sa loob ng 8 taon ay tuluyan nang natapos. Wala nang pumipigil. Wala nang mga kasinungalingan. Mabilis at tumakbo si Martin, pabalik sa simbahan upang balikan ang tanging babae nagmamay-ari ng kanyang puso. Mabilis ang mga hakbang ni Martin patungo sa kampanaryo ng lumang simbahan. Ang bawat paitang na sementadong hagdanan na kanyang inaakyat ay parang nag-aalis ang mabigat na bakal sa kanyang dibdib. Wala na ang galit. Wala na ang puot. Ang tanging natitira ay ang matinding pagdanais na makapiling ang babaeng 8 taon niyang iniyakan at pinangarap. Nang makarating siya sa tuktok, nakita niya ang isang maliit na pinto na nakasara. Maria? Mahina ngunit may halong kaba ang tawag ni Martin. Maria, ako to. Ligtas na ang lahat. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Dumungo mula sa kadiliman si Maria. Magulang buhok, may traces ng luha sa mga pisngi at nanginginig pa rin ang mga kamay. Ngunit na makita niya mukha ni Martin na wala ng bakas ng galit, kundi puno ng lambing at pag-aalala, mabilis siyang tumakbo patungo sa lalaki at yumakap ng napakahigpit. Binuhat ni Martin si Maria at isiniksik sa kanyang dibdib. Yumuko ang major at ibinaon ng kanyang mukha sa leeg ng dalaga. Nilalangap ang pamilyar na amoy na matagal niyang kinauuhawan. Patawarin mo ako, Maria. Bulong ni Martin. Tuloy ng pumapatak ang mga luhang matagal niyang pinigilan. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Patawarin mo ako kung pinagdudahan kita. Naging tanga ako para paniwalaan ang mga kasinungalingan niya. Umiling si Maria habang nakayakap pa rin sa leeg ng opisyal. Huwag kang humingi ng tawad, Martin. Pareho tayong biktima ng galit at inggit. Ang mahalaga, buhay ka. Buhay ka at narito ka sa piling ko. Inilayo na bahagya ni Martin si Maria upang titigan na maganda mukha nito. Dahan-dahan niyang pinunasan ng mga luha sa pisngi ng dalaga gamit ang kanyang thumb. Huli na ang lahat para sa mga taong nawala sa ating dalawa, pero hindi pa huli ang lahat para sa atin. Dinala ni Martin si Maria palabas ng simbahan. Sa labas, abala ang mga sundalo at mga medik sa pagtulong sa mga nagsugatan sa plaza. Ang koronel ay agad na lumapit kay Martin upang kumpirmahin ang mga ebidensya at pahayag laban kay Victor. Ang dating kapitan ay nakaposas na ngayon sa loob ng isang sasakyang militar. Nakayukot hindi makatingin ng diretsyo kina Martin at Maria habang isinasakay patungo sa headquarters upang harapin ang parusang court-martial at habang buhay na pagkabilanggo. Habang isinasakay si Victor, lumakad si Maria palapit sa sasakyan. Tumingin si Victor sa kanya, puno ng hiya at pagsisisi ang mga mata. Bakit, Victor? Maikling tanong ni Maria. Walang galit sa boses kundi matinding awa. Itinuring kapatid ka ni Martin. Itinuring ka naming pamilya. Patawarin mo ako, Maria. Mahinang bulong ni Victor bago isinara ang mga opisyal na ang pinto ng sasakyan. Nang umalis ang convoy ng militar, naiwan sina Martin at Maria sa tabing ilog ng San Rafael. Ang lugar kung saan unang sumibol ang kanilang pag-iibigan nung sila ay bata pa. Nakaupo sila sa ilalim ng malaking puno ng akasya habang ang hapon ay unti-unti nagbibigay daan sa liwanag ng gabi. Kinuha ni Martin ang pilak na krus mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang isinuot ito muli sa leeg ni Maria. Pinangangako ko sa iyo noon ang krus na ito ang magiging simbolo ng ating pangako. Wika ni Martin habang nakatitig sa mukha ng dalaga. Ngayon pinalalaya ko na ang lahat ng sakit ng nakaraan. Gusto ko na magsimula tayo muli. Ngumiti si Maria. Isang tunit matamis ng ngiti na 8 taon nang hindi nakikita ng mundong ito. Wala akong ibang gustong makasama sa pagsisimula, kundi ikaw, Martin. Ipinatong ni Maria ang kanyang ulo sa balikat ng matipunong opisyal habang hawak-hawak nila ang kamay ng bawat isa. Ang hangin ng San Rafael na dati nagdala ng lungkot at paghihiwalay ay nagdadala na ngayon ng amoy ng bagong pag-asa.
Ang bagyong pumatay sa kanilang kabataan ay lumipas na. At sa muli nilang pagtatagpo, natuklasan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasisira ng oras, ng agwat o kahit ng pinakamadilim na kasinungalingan. 2 taon ang mabilis sa lumipas matapos ang madilim na kaganapan sa San Rafael. Ang bayang minsan naging saksi sa pait, laso ng inggit at matinding paghihiwalay ay muling nabalot ng kasayahang hindi kailanman na iparamdam ng nakaraan. Maliwanag ang sikat ng araw at maliwalas ang kalangitan sa buong baryo. Ang 5 simbahan ng San Rafael na dating pinatuguan nila sa gitna ng putukan at usok ng digmaan ay napapalamutian na ngayon ng mga puting bulaklak, sariwang dahon at makinang na mga ilaw. Nagsama-sama ang buong bayan, ang mga opisyal ng militar sa kanilang formal na dress uniform at ang mga matatalik na kaibigan at pamilya upang maging saksi sa isang kaganapang akala ng marami ay hindi na kailanman mangyayari pa. Sa tapat ng altar, nakatayo si Colonel Martin Delgado. May matipunin siya ngayon. May dagdag na mga medalya sa kanyang dibdib dahil sa kanyang katapatan sa serbisyo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang liwanag sa kanyang muka. Nawala na ng tulin ang malamig, matigas at matinding puot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng kapayapaan at ang walang mapaglagyang kagalakan. Nang tumunog ang kampana at magsimula ang marahang tugtog ng wedding march, dahan-dahang bumukas sa malaking pinto ng simbahan. Napatigil ang hininga ng lahat. Si Maria ay dahan-dahan naglalakad sa gitna ng aisle. Suot niya ang isang eleganteng puting gown na nagpapasikat sa kanyang likas na kagandahan. Sa kanyang leeg, kapansin-pansin pa rin ang kumikislap na pilak na kurus. Ang tanging alaalang nag-uugnay sa kanila sa gitna ng 8 taong kadiliman. Sa kanyang mga mata ay walang bakas ang nakaraang sakit, kundi ang purong pagmamahal para sa lalaki naghihintay sa kanya sa dulo ng lakaran. Nang makarating si Maria sa harap ng altar, dahan-dahang inabot ni Martin ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng bawat isa ay tila nagpapaalala na ang lahat ng pagsubok, luha at pangungulila ay may katapat na napakalaki ganti mula sa tadhana. Napakaganda mo, Maria. Bulong ni Martin na may kasamang bahagyang panginginig sa boses dahil sa matinding emosyon. Ngumiti si Maria at hinawakan ng mas maigpit ang kamay ng opisyal. At ikaw naman ang pinakagwapong koronel na nakita ko sa buong buhay ko. Sa harap ng Diyos at ng mga tao nagmamahal sa kanila, inihayag ng 2 kanilang mga pangarap at vows. Maria, simula ni Martin habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Inakala ko nung una na ang mundo ay puno lamang ng dilim at pagtataksil. Pinatigas ko ang puso ko dahil sa galit. Ngunit pinaalala mo sa akin ang tunay na pag-ibig ay hindi natitinig ng oras, ng agwat ng edad, o ng kahit anumang kasinungalingan. Pangako, mula sa araw na ito, ibubuhos ko ang bawat segundo ng buhay ko upang protektahan ka. Alagaan ka at mahalin ka ng higit pa sa sarili ko. Ikaw ang aking pahina, ang aking buhay at ang aking tahanan. Napaluha si Maria sa lambing at lalim na mga salita ng lalaki. Martin, 8 taon akong nanalangin at nagluksa sa akalang nawala ka na. Ngunit muli kang binigay sa akin ng tadhana. Ang puso ko ay sa'yo nung 17 taong gulang ako. At sa'yo pa rin nung nagkalayo tayo. At magpakailanman, sa'yo lamang. Wala nang nakaraan na makakahadlang sa ating bukas. Matapos ang banal na basbas ng pari, dumaragundong na palakpakan ng sumabog sa buong simbahan. Paari mo nang hagkan ng iyong reyna. Nakatiping anunsyo ng pari. Dahan-dahang itinaas si Martin ang belo ni Maria. Hinawakan niya magkabilang pisngi nito at iginawad ang isang matamis, maalab at walang katapusang halik. Isang halik na nagtatatak ng kanilang bagong simula bilang mag-asawa. Pagdating ng gabi, ginanap ang simpleng salo-salo sa tabing ilog, ang paboritong lugar ng dalawa, habang ang mga bisita nagkakasiyahan at sumasayaw sa ilalim ng mga bituin at maliliit na ilaw sa paligid. Dahan-dahang inilalayo ni Martin si Maria patungo sa ilalim ng 5 puno ng akasya. Niyakap ni Martin si Maria mula sa likod. Isiniksik ang kanyang baba sa balikat ng asawa habang pinagmamasta nila ang refleksyon ng buwan sa malinaw na tubig ng ilog. Masaya ka ba, Mrs. Delgado? Bulong ni Martin sa kanyang tenga. Humarap si Maria at pinulupot ng kanyang mga braso sa leeg ng lalaki.
Higit pa sa masaya, Ginoong Delgado. Pakiramdam ko nakuha ko na ang lahat ng pangarap ko. Ngumiti si Martin at dahan-dahang iniyukod ang kanyang ulo upang muling hagka ng mga labi ng kanyang kabiyak. Sa gitna ng tahimik at payapang gabi sa San Rafael, ang 2 pusong minsang binasak ng kasinungalingan at piniglayo ng 8 taon ay tuloy na nag-isa. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay palaging nakakahanap ng daan pabalik sa tahanan. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Martin at Maria. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po ako muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Muli maraming salamat po. God bless us all.